ang inilabas at ibinigay nga niya. So medyo naging sobrang buhay na buhay at exciting ang ating impeachment trial ngayon. So abangan natin sa Tuesday kung ano pang iba pang mangyayari. Si Congressman Erin naman, nung nakaraang araw po ay tila medyo yung mga ipinresinta ng depensa ng mga testigo worked against them, yung mga lumabas doon, lalo na tungkol nga dito sa mga dokumento mula sa AMLAC. At marami ang nagsasabi, magagaling itong mga abogado ng depensa. Hindi po kaya sa tingin nyo ay merong sorpresa na naman, merong twist na naman dito sa mala telenobelang storyang ito? Well, siguro naman ang naghahanap talaga sila ng storya kung paano nila ipapaliwanag, no? Kaya nga humingi sila ng continuance. Akala nga po namin itong mahabang Holy Week break, no, ay sapat na sa kanila para mag-isip ng storya kung paano ipapaliwanag yung depensa ng ating punong maestrado. Pero sa tingin ko, hindi nila akalain yung magiging testimonya po ng ating ombudsman. At nagulat nga po kami. Aminin po namin na Kathy, nung lumabas po yung balita bago nagsimula yung resumption of hearing noong May 7, na may pinadalang sulat si Ombudsman kay Chief Justice Corona para sagutin, no, yung mga katanungan po niya, pinag-iisipan nga po namin kung paano po namin ipapaupo si Ombudsman para maging testigo sa kaso ng ating punong maestrado. Dahil natapos na po ang presentasyon ng prosecution, no? At talagang pinag-aaralan namin kung kaya ba as rebuttal evidence si Ombudsman, pero talagang nahihirapan po kami. And then suddenly, to our surprise, our prayers were answered. Ang depensa ang nagpatawag ng Ombudsman. So ito ay nagbigay bukas para sa mga tanong na gusto po namin itanong. At dito nalaman po natin yung report ng AMLAC na hawak po ng ating Ombudsman. Kasi iwanan ko lang ng konti itong kay Ombudsman. Mapunta ako kay Professor Carl. Professor Carl, itong mga naging testigo din sa linggong ito ay mga kabahagi ng tinatawag nating civil society na nagnanais din pong tumulong sa ating bayan, nagsampa nga po ng kaso. Pero mukhang itong ginawa ni Mr. Harvick, mukhang makasama pa sa kanya dahil nga dun sa pinadala niyang mga dokumento kay Senate President Enrile. Ano ang komento mo dito? I think po may karapatan po si Senate President Enrile to air his frustration and his parang feelings na parang people trying to influence a senator judge, for example. And naiintindihan din namin na kung bakit maraming galit na senador dun sa nangyari. Pero kaya lang parang Bakit kaya? nakakalungkot lang din though na parang sobrang galit naman sila. Intense yung galit nila no Wednesday na they invited these civil society people and then they were just there to testify on whatever they were asked about, pero parang they were nasermonan pa sila. May pinanggagalingan yung sermon, pero it could have been done, I think, in a more courteous, more respectful manner. Si Attorney Trixie Trixie Angeles po, tagapagsalita ng Integrated Bar of the Philippines, ay kasama rin po natin ngayong hapon dito sa Paglilitis Forum. Attorney Trixie, itong huling tatlong testigo ng depensa ay tinatawag na hostile witness. Sa marami po, magtataka po sila bakit inimbitahan ng mga ito, gayong yung mga testimonya nila ay tila hindi naman nakakabuti sa kaso ng punong maestrado. Paliwanag niyo po itong konsepto ng hostile witness at bakit minsan kinakailangan ito? Dito kasi, kung titignan nyo yung kabuuan ng depensa, ng teorya ng depensa, ang teorya nila is meron daw concerted effort to oppress and remove yung nasa sakdal sa kanyang pwesto. Kung kaya't kailangan nilang ipakita, halimbawa, mga opisyal ng gobyerno katulad nga ng ombudsman at isang although civil society, mga identified dun sa current na administrasyon at ilagay sila para magtestigo ukol dun sa mga actions nila na pwede nilang gamitin bilang ebidensya to support this theory. Ang problema is, yun nga, kapag hostile witness, dapat careful yung pagtanong. Kaya nga pag hostile witness, inaalaw ang leading questions pag na-qualify na yung witness ninyo. In this case, however, medyo nahirapan yata ang depensa na magtanong ng mga
na makaka-elicit ng mga controlled na sagot. Bakit sila nagpupresenta ng hostile witness? Kasi kapag ang hostile witness clearly identified dun sa kalaban ay nagbigay ng ebidensya na nakakasuporta dun sa akusado, mabigat ang dating nito. Kaya lang, ang tawag doon major risk. Kasi you win big or you can also lose big, as nakita natin dito sa kaso na ito. At compared nga, Cathy, sa regular trial, na the witness is the witness of the party, witness ng depensa, witness ng prosecution. Attorney Trixie, dagdag lang ng katanungan, itong witness kasi dito, kahit na tawagin mong hostile witness, once they step into the court, they're witnesses owned by the Senate, sitting as an impeachment court. Pwedeng tanungin kahit na ano-ano. Yes, But laking baka diferensya ba ito sa totoong trial? Sa totoong trial, although merong mga tanong from the court, usually mga kontrolado yung mga tanong ng judge at usually nalilimita lang dun sa issue at hand. Dito kasi, hindi lahat ng senador ay abogado at kaya nilang magtanong even on policy matters, katulad ng nakita natin kay Senator Alan Peter Cayetano na napagsabihan ni Senate President Enrile na yung mga policy matters pwede nang sa ibang forum pag-usapan. Pero na-bring up anyway kasi naging related siya on this matter at naging matter for legislation na rin. Gusto natin tanong din kay Professor Xiao siguro. Dahil napansin natin, I'm sure napansin din ng iba, na at this stage, mukhang napaka-lenient ni Senate President sa depensa. Talagang pinapagbigyan, pati sa extension, sa kanilang mga objection, halos para pinapagbigyan sila lagi. At yung galit na lamang na pinakita nila dun sa civil society group na nagpadala na posibleng maka-impluensya, bakit iniingatan ni Senate President masyado yung kanilang impresyon ng public sa kanila at this point? I think nung pinapanood ko, actually ito lang yung dahil baka bakasyon ako this past 3 impeachment trial sessions, nakapanood ako sa TV. Ang sarap pala na buong dami mong natututunan, no? From start to finish hanggang mag-gavel tapos na, no? And nakakatuwa kasi nung pinapanood ko si Senator Enrile na napaka-lenient sa rules, tapos lagi nang sinasabi na sui generis ito. This is I think the ghost of January 16, 2001. What is this? Ito yung nangyari noon na masyado silang mahigpit sa rules na kaya hindi nila binuksan yung second envelope. At kasama si Senator Enrile dun sa bumoto not to, kasi parang yung kasalanan, may kasalanan si Juan na nililitis, ang nangyari, may nakitang ibang ebidensya sa ibang kasalanan. Ngayon, anong gagawin mo? Iaano mo ba tong ebidensyang ito? Ngayon, ang nangyari, alam naman natin na yung kanilang pagiging masyadong mahigpit, nagbunsod ng isang revolusyon. No? Nagkaroon ng isang civil upheaval. So, ito yung nangyayari ngayon. Nakikita natin na mayroon na ngayon na parang tawag dito, yung parang nagiging lenient ka para marinig din. Ito ba ipapasok bilang ebidensya? And even now, kahit nasabihin natin yung AMLAC report na hindi kasama sa kaso, they're now sinasabi ni Senator Bongbong Marcos, they're now considering it in their voting. So, malaking pagbabago ito dun sa dating naging impeachment trial at nakikita ko na magandang development ito. Nabanggit ni Xiao itong AMLAC report. Ito yung isa sa mga naging highlight ngayong linggong ito. Bagamat kini-question ng depensa ito at sinasabi nila nga na hindi naman first-hand knowledge itong testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Gusto kong tanungin si Weng, napanood mo ito naging pagtestigo ni Ombudsman. Sa tingin mo, her demeanor, itong kanyang kredibilidad, it added dun sa kredibilidad nung hawak niyang dokumento? In my opinion, yes, ma'am. Kasi when she's very brilliant on the stand, she's a lawyer, she knows what she's talking about. Actually, may time pa nga na binara niya si yung defense lawyer, 'di ba? Na parang ba't mo ako tatanungin ng ganyan? Siya naman nagtanong din ng. So for me, bilang ombudswoman, and also she's very powerful kasi as the ombudsman. So it really helps that the case of the prosecution that the ombudsman is who she is, and that when she presents it, and given her track record as a former justice also, it really helps her credibility on the stand, that she knows what she's talking about, and she's not prone to gaya nung nangyari dun sa mga ibang testigo na magpe-present ng something na hindi siya sure sa basis. So it really helps her case also. Galing, Atong si Congressman Erin, itong nabanggit niyo po nga kanina na
sila ang nagdala nitong ebidensyang ito. Gaano kalaking bagay yon na sila mismo ang may bitbit nitong ebidensya na ito? Sila mismo ang may dala nitong mga testigong ito? Well, ang kahalagahan po dito para sa prosecution, no, hindi na may sasantabi ng depensa yung mga sinabi ng mga testigong dala po nila. And this forms part of the records. At ang importante nga po dito nagkaroon ng puwang kung saan nailabas nga yung AMLA report, no? Bagamat marami pong diskusyon kung ito po ay napapaloob sa kapangyarihan po ng ombudsman o hindi, para sa amin the choices are clear. Magandang academic discussion nga ito, Mark, dahil sa tanungan po ng mga senator judges kay ombudsman later, parang nakikita po ninyo yung posisyon ng mga senator judges na parang masyadong malakas ang ombudsman. Pero ano ba yung choices natin? Do we want a timid ombudsman? Do we want an ombudsman who does her job, no? And tama lang ba na itong mga kapangyarihan ay naki-ombudsman? Para sa akin, tama lang Dahil kung ginagawa talaga ng ombudsman ang kapangyarihan po nila, dapat lahat ng mga lingkod bayan, lahat ng mga government officials or even employees, dapat matakot. At correct me if I'm wrong, Congressman, yun ang ginawa ng Hong Kong, di ba? In-empower nila yung ombudsman nila, binigyan ng sobrang power yung Hong Kong ombudsman, kaya nabago agad yung estado ng korupsyon sa kanilang bansa. Tama po yun. Kaya dahil papasok ngayon sa kaisipan ng bawat government official, baka ako tignan, no? Dapat wala akong gagawing masama. Dahil kung ganito ang kapangyarihan po ng ombudsman, di syempre, it will cause fear, no? Okay lang kung may chilling effect, pero at least yung objective natin na bawasan ang korupsyon, mangyayari. Tanungin naman natin ang isa pa nating estudyante dito ng abogasya, itong si Mark. Nakita natin na naging maganda yung order ng mga witnesses hostile witnesses ng depensa. Nauna sa napakalakas na testimonya ni Ombudsman and then yung tatlong complainants. Sa tingin mo ba, tatatak sa isip lalo ng tao kung nahuli or nauna itong kay Ombudsman, or it doesn't matter to you? Ma'am, it doesn't matter siguro kasi po lalabas at lalabas pa rin naman dun sa evidence, dun sa testimony ni Ombudsman, yung kanyang inilabas itong mga nakahuling araw. Pero Attorney Trixie, may remedyo pa ba doon sa ilabas na testimonya ni Ombudsman Morales? Can the defense still do something to remove that fact from the records and make that as a basis for decision, or talagang straight rebuttal na lang ang kailangan nilang gawin? Whether that does not exist or exist, yun na lang pwede ba nilang gawin? Wala nang technical na paraan na pwedeng gawin? Kung technical, meron technical na paraan. As to whether or not it will work, hindi natin masisiguro yan. Kung tatanggapin, for example, ng senators, they could question yung testigo ng ombudsman, yung mga data as hearsay, kasi wala naman siyang personal knowledge doon. Pwede nilang i-attack as fruit of the poison tree kasi yung data hindi dapat na ilabas dahil pwede lang maglabas ng data na yon ang AMLAC through a court order. Pero in the end, you can't unring